Ang huling pagkakamali ng Islamikong Revolusyonaryong Guwardiya, tinanggihan ng Iran ang kapayapaan. Ang dating krisis militar ay nagiging mas mapanganib na panloob na kaguluhan para sa rehime ng Iran. Mayong ika-13 ng Abril, 2026 matapos ang 21 oras ng negosasyon sa Islamabad, Pakistan, umalis ang Washington nang walang napagkasunduang kasunduan. Inakusahan nito ang Tehran na tumanggi sa mga pangunahing hinihingi tungkol sa programang nuklear, pinayamang materyal at seguridad sa kipot ng Hormuz. Kinumpirma ng Reuters at AP na nagtapos ang pagpupulong na walang kasunduan at nanganganib mabigo ang 2 linggong tigil putukan na magtatapos sa Abril 22. Anong nangyari? Ang tila pagkakataong mapigilan ang digmaan ay lumala pa. Inanunsyo ng Estados Unidos ang pagharang sa trapiko. Inanunsyo ng Iran na haharangin na nila ang trapiko sa mga pantalan nila simula ngayon. Ang dating pag-asa na mapigilan ang digmaan ay nauwi sa panibagong paglala. Sa kabilang banda, tumugon ang Revolusyonaryong Guwardiya na ang mga sasakyang pandagat militar na lalapit sa Hormuz ay ituturing na paglabag sa tigil putukan. Natijin ang usapan, naging presyon ng dagat at lumaki ang panganib ng direktang sagupahan. Sino ang nasa gitna ng pagkakahiwalay na ito? Donald Trump, ang pamunuan ng militar ng Estados Unidos, at ang mga negosyador ng Iran na konektado sa matitigas na elemento ng rehimen. Ayon sa Reuters at AP, naging ganap ang pagkakabalam dahil hiniling ng Washington ang tiyak na pangakong tatalikuran ang sandatang nuklear. Pagtijin ng pagpayaman, pagsuko ng lubang pinagyamang uranium at pag-atras ng suporta sa mga armadong grupong kaalyado ng Tehran. Hindi tinanggap ng rehimeng Iranian. Diyan nagsimula ang kabiguan. Ang pagsuko nito ay magbubuwag sa estruktura ng kapangyarihang ginagamit ng rehimen para takutin ang kalaban, makipagnegosasyon sa ilalim ng presyon at panatilihin ang impluensya sa reyon. Pero mas mabigat pa, hindi lang ito sa mesa ng negosasyon, kundi pati sa loob ng Iran. Ipinahayag ng Reuters noong Marso na pinalakas ng rehimen ang panunupil dahil sa takot sa pagbagsak ng ekonomiya at bagong alon ng pag-aaklas. Bago pa nito, noong Enero, naitala na ng Reuters at AP ang panunupil na may higit sa 5,000 patay at 500 miyembro ng puwersa ng seguridad ang napatay. Ipinapakita nito na pati pangalan ng mga kaugnay sa aparato ng kontrol ay tinarget na rin ng galit sa lansangan. Sa bagong digital blackout, sensura at takot, dumarami ang ulat ng paghihiganti laban sa mga kasaping konektado sa Revolusyonaryong Guwardiya. Hindi lahat ay maaaring mapatunayan, ngunit malinaw ang pangkalahatang sitwasyon. Ang autoridad ng rehimen ay nasa ilalim ng presyon mula sa labas at loob. Sa huli, ang paliwanag ay matindi at direkta. Tumaya ang rehimen ng Iran na mapapanatili nila ang programang nuklear, susuportahan ang mga milisya at palalalain ang tensyon sa Hormuz habang may kalamangan sa usapan. Hindi nila ito nagawa. Imbes na kapayapaan, pinili nilang palalain ang krisis. Kaya ang pamagat ay tumutukoy sa mas malaki pa kaysa sa simpleng nabigong pag-uusap. Kapag ang rehimen ay tumitindi sa pananalita, ngunit humihina ang panloob na kontrol, ang panganib ay di lang basta sa impapawid, dagat o diplomasya. Nagsisimula na itong lumitaw sa kalsada. Ang pagbagsak ng tigil putukan ay hindi lang kabiguan ng negosasyon. Ito ang larawan ng sistemang pinipilit ng lakas militar ng Estados Unidos, gastusing pang-ekonomiya ng digmaan at panganib ng pagkakabaha-bahagi sa makinarya ng Iran. Ngayon, hindi lang panlabas ang problema ng Iran. Kinakaharap nito ang konkretong posibilidad na magsimulang mabigo ang kanilang estruktura ng takot mismo sa lugar kung saan gusto nilang magmukhang hindi matitinag, sa loob ng kanilang bansa.